sadyang di mawari, pinili mo ang isang tulad ko. Sadyang di malirik ng puso ko't isip na ako'y mahal mo. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat tintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Katapatan mo, hindi magbabago, sadyang totoo. Pagmamahal mo ay di magmamaliw, o ika'y mahal ko. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo. Alay na bawat pintig, alay na bawat paghinga, alay sa'yo. Magandang araw po sa bawat isa. Good morning po. Ayan. It's good to see you in the house of the Lord. Hallelujah. Shall we all stand po? And let's open in prayer. Hallelujah. Yes, Lord. It is said in your word that this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ito, sa panibagong buhay,
sa panibagong pag-asa, Panginoon, at panibagong pagkakataon upang ma-experience muli namin ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na hindi ka po nagbabago, hindi ka po nagkukulang. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ay tapat. Hallelujah. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, ay humingi po kami ng iyong tulong. Pakalinisin mo po ang aming puso, ang aming isip. Tulungan niyo pong ihanda ang aming sarili sa kung ano man po ang aming marireceive, kung ano man po ang aming maririnig na iyong salita, na hindi ito masasayang, Panginoon, kundi ito ay magiging pagpapala at kami ay magiging daluyan ng iyong pagpapala. Ang aming buhay ay magiging inspirasyon sa ibang tao, Panginoon, na nakakakilala sa amin, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Hallelujah. Sa aming pag-aawitan, kayo po ang sumama sa amin, sa amin pong maririnig. Ito po ay aming isabuhay, Panginoon. And Lord, kung ano man po ang gawa ng kaaway, kung ano man po ang pinaplano niya sa umagang ito, sa araw na ito, nire-rebuke po namin ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, wala siyang karapatan sa aming buhay dahil ikaw, O Diyos, ang naghahari sa aming puso at sa aming isip. Kung ano man po ang pinapanalangin ng bawat isa na naririto ngayong umaga, ito po ay amin ang tinatanggap. Nire-receive namin ito, Panginoon, with confidence, with victory, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Magandang araw po sa ating lahat at magandang araw po sa nanonood sa atin via live streaming. Pwede po ba tayong mag-turn sa ating neighbor at sabihin po natin kung paano po naging mabuti ang Panginoon sa ating buhay ngayong linggo. Sige po, kahit isang bagay lang kung paano naging mabuti ang Panginoon. Amen! God is good! All the time and all the time, God is good! Kaya ngayon pong umaga, i-declare po natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon by singing praise to Him. Hallelujah! Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Hallelujah. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. King and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love. You are the love that frees us. Amen. You are the light that leads Yes, us. Lord. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the
and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Come on, church, let's give thanks to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high thy name. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, sing, sing. Sing, sing, sing. Sing, sing, sing. Sing, 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 and we will sing. Hallelujah! Let's continue to praise and sing to the Lord. Hallelujah! Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. Amen. We see your spirit moving. We burn with holy fire, and your glory is seen through all the earth. You said eternity. You said eternity in my heart, so I live for you. Amen. For you. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire, and your glory is seen through all the earth. You said eternity in my heart, so I live for. Sing it, church. Tell it to the Lord. For you. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, amen. You said eternity in my heart, so I live for you. For you. All the women of Christ, can you say it to the Lord? You said eternity in my heart. Amen. So I live for you. Yes, Lord. For all the men of Christ, say it to the Lord. Set eternity in my heart, Amen. so I live for you.
victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yes, Lord. All the honor and praise is to you alone, Lord. Jesus. Hallelujah. You are good, Lord. That's why you deserve all the praise and honor in this world. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name. Church, even if we don't feel to praise now, we will praise. Even we feel it to praise, magpipuri tayo sa Panginoon. Walang makakahadlang na magpuri tayo sa Panginoon. Kaya today, let's show it to the Lord. Praise Him kung nafe-feel ninyo, kung nararamdaman ninyo na gusto nyong tumaas ng kamay. Huwag nyo nang i-hold back yan, itaas nyo na. Kasi nabi-please ang Panginoon kapag ginagawa natin yan. Kaya let's continue to praise and worship our God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise your name. Hallelujah. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Yes, Lord. We will follow you. All your ways are good. All your ways are sure. I will trust in you alone. Higher than my side, high above my life. I will trust in you alone. Amen. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I'll love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. I will follow you. Light into the world, light into my life. I will live for you alone. You're the one I seek, knowing I will find. All I need is you alone, in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. And when you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I'll love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. And when you move, I'll move. I will follow yes, Lord. Who you love, I'll love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. I will follow you. Amen.
I serve. If this life I lose, I will follow you. I will follow you. Amen. Let's sing it to the Lord again, church. Where you go, I'll go. Amen. Where you stay, I'll stay. And when you move, I'll move. I'll follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I'll follow you. Yes, yes. I will follow you. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Amen. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fade. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, The joy of my salvation. yes, He is, church, He is. And this hope will never fail. Heaven is our home, amen. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I Christ is enough. Christ is enough. Amen. Yes, Lord. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. Amen. No turning back. Yes, church. Kaya sabihin po natin yan. Decided to follow Jesus. No turning back. No turn. I
follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Amen. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. No turning back, church. No turning back to our past life. No turning back. Dahil ang offer po sa ating buhay ng Panginoon ay napakabuti at napakaganda. Kaya let's fix our eyes kay Lord, kay Jesus. At wag na po doon sa past na yun. Hallelujah. Praise your holy name. You are good in our life, Lord. Thank you so much. We adore you. We worship you this morning. Hallelujah. Amen and amen. We may all be seated po with joy in our hearts. Hallelujah. Praise God. Pakitapik po yun yung katabi. Sabihin nyo, no turning back. Praise the Lord. Welcome po sa Marikina Foursquare Gospel Church or JCLAM. Mas kilala po tayo sa JCLAM. Welcome po sa lahat ng mga nandirito sa sanctuary. Pwede nyo po bang ngitian ang inyong katabi? At kilalanin kung hindi nyo pa siya kilala. Yan. Okay. So, welcome. Welcome po sa Marikina. At ganun din po sa mga nasa live stream po natin. Welcome din po sa lahat ng mga nanonood dyan. Kapag kayo po ay dati nang nanonood, pakitype na lang po yung inyong mga pangalan para alam naman po namin na kasama namin kayo sa pagsamba sa Panginoon. At kapag kayo ay bago, pakitype lang dyan, I am new here, para makilala naman po namin kayo at maipanalangin. Okay? So, lahat po ng mga nasa live stream, type na po kayo sa ating comment section. Okay. Again, welcome po sa ating lahat. Marikina Foursquare Gospel Church, a church that follows Christ and makes followers of Christ. Yan po yung ating simbahan. Para po sa ating mga announcements, lahat po ng mga may QR code na nag-request, pwede nyo na pong kunin yung mga keychain po ninyo sa likod. Kapag hindi pa po kayo request naman, ay pwede po kayong pumunta sa likod para mag-register po. Para sa mga susunod na araw ay naka-express lane na po tayo. Puro ano na lang. Tawag doon, wala nang cash in RFID na. Okay, so lahat po tayo, para mabilis po, hindi na kayo nagsusulat sa baba. Okay? So, kuha na lang po yung inyong mga QR codes para mas mabilis po yung ating registration. Okay? At huwag din nyo pong kalimutan, pag pumupunta po kayo dito sa church, laging dalhin din po yung QR code. Yan. Sa lahat ng mga graduates naman po ng kinder, grade 6, grade 10, grade 12, college, mga masteral at doctorate, mag-register na po kayo dito dahil malapit na po yung ating tribute po para sa inyo. Okay? So ilalagay nyo lang po dyan yung inyong mga pangalan, yung anong level po kayo graduate at kung meron po kayong mga awards, pwede nyo rin pong ilagay dyan. Para i-celebrate po natin yung inyong graduation dito po sa church. Okay? This coming Wednesday naman po ay online prayer cell natin at kita-kita po tayo online through our FB page or sa OneStream po. Kung kayo po ay mga leaders, kasama po dito sa OneStream. Okay? So, yun po. This coming Friday, 6:30, patuloy po tayong sabay-sabay na manalangin dahil ang panalangin po, ito po yung ating kalakasan bilang
mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Next Sunday naman po ay ating mga UFW Alabaster Outpouring. So nagbibigay na po sila ng envelope po para sa mga UFW at ganun din. Sa bawat isa sa atin, pwede po tayong mag-join dito dahil marami pong natutulungan ang ating mga UFW Alabaster Fund po. Ito po ay may portion po para sa mga aged ministers. Ibig sabihin yung mga hindi naman tapos maglingkod pero medyo may edad na. Nakakatulong din po sila sa mga Bible school. May mga scholars po sila dyan. At marami pa po silang mga projects na pinupuntahan po ng ating UFW Alabaster Outpouring. So 2 pesos a day, yun po yung iniipon ng mga kababaihan po natin. 2 pesos a day for 1 year. So 700 plus po yan, pero pwede pong kalakalahati. Kalahati lang muna ngayon, 365. And then this coming February or March, 365 po ulit. Okay? So yun po yung ating UFW Outpouring. This month, alam ko pong maraming na-excite po sa mga social engagements natin. Natapos na po yung senior youth or yung mga young adults po natin, single young adults. Nag-engage po sila sa may bandang Tumana. Mamaya makakarinig po tayo ng testimonies para sa kanila. Pero this day ay ang mga youth. Mga kabataan naman po natin. Nandiyan na po ba ang mga youth? Parang kinakabahan pa kayo. Sige, mamaya mag-uusap tayo. So lahat po ng mga kabataan, senior high, tsaka college po, pwede pong ma-involve po dito sa ating gagawing social engagement. So pupunta po sila sa San Mateo, 2 churches po yung pupuntahan nila at tutulungan at makikipag-engage po sila doon sa mga sa mga bata doon sa churches na ito. And this coming Saturday, lahat naman po ng mga UFW, mga kababaihan, parang isa lang excited. Kanina po, nandun ako sa mga kababaihan, ina-explain ko. Yan. Mukhang mas excited pa sila doon sa isusuot nila kesa doon sa ituturo po nila. Okay, so this coming Saturdays, before 6 a.m., nandyan na po kayo sa tapat ng South Supermarket dahil dyan po yung venue po ninyo. Makipag-engage kayo doon sa mga nagzuzumba po doon. Nasa 40 to 50 attendees daw po yung mga nandoon. So, kita-kita po lahat ng mga kababaihan this coming Saturday, September 16, sa South Supermarket. Okay? Naka-Zumba attire na rin po kayo. Hindi, ang UFW yata yung as one shirt. Kung walang as one ay white. Hindi po aswang, ha? As one. Okay, ang mga kalalakihan naman natin, September 17, Sunday po ito. Yan. Right after ng second service, may konting salo-salo lang dito and some instructions. Then, pupunta po sa mga various toda na pupuntahan. Meron sa Masinag, meron dyan sa Santo Niño, at meron po dito sa Malanday. Sabay-sabay po yan na ginagawa habang pamimeriendahin yung mga tricycle drivers po sa mga toda na ito. At syempre, kausapin, kamustahin, at maipanalangin din po yung mga drivers na ito. Okay? So yun naman po yun. Lahat ng mga kalalakihan. Next Sunday na po yan. And yung mga young couples naman po ay sa park ng Marikina Heights. Yan. So lahat ng mga taong makakasalamuha po nila sa Marikina Heights ay bibigyan din po nila ng snack, ng merienda rin po. At kakausapin, ganun din, ipapanalangin din po sila. So, ma-involve po tayo sa mga social engagements na ito at maririnig nyo po yung mga testimonies mamaya. Nakakatuwa po yung ginagawa ng Panginoon para sa kanila po. Okay? So, welcome din po. Nakita ko po si Sister Nitz, yan, and family, yan. Welcome po. Galing po yan sa San Mateo. Sa Canada po. Sa Canada po, yan. Kanina po, nandito naman po si Ate Jo Pontanares, galing naman ng Espanya. Yan, sa Spain. Yan, mga nagbibisita po, mga dati na po nating kasama dito. Okay? Meron pa po ba?
Yan. Sige po. Natawagan ko na po yung mag-challenge ng tithes and offering. Ayan, magandang umaga po. Dako po tayo sa pagbibigay natin. Basahin ko lang po sa Leviticus 27:30. Wait, labo na mata ko eh. So, wait lang labo na mata ko eh. Ayun, so, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. So, malinaw po na ang ating ikapu ay, kumbaga, ay obligasyon natin sa Diyos. At ito ay, kumbaga, mandato sa ating mga mananampalataya sa Kanya. So, bilang pagbibigay papuri sa Kanya, buong puso natin ibigay yung ating kaloob at ang sa gayon yung return naman ito, hindi naman natin masasabi kung kailan. Basta ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Magbigay lang tayo sa Kanya ng buong puso natin, hindi niya tayo pababayaan kahit na anong mangyari sa buhay natin. So, taas natin yung ating mga kaloob. Tinatawagan ko po yung mga deacons. Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa aming mga trabaho, sa aming mga pinagkakakitaan, dahil dito kami ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapagbigay ng aming mga kaloob. Nagpapasalamat din kami sa mga tao na nagnanais magbigay, ngunit wala pang kakayanan sa mga panahon na ito. Bigyan niyo po sila ng pagkakataon, pagpalain niyo po sila sa gayon, maramdaman nila at maranasan nila kung gaano kayo kabuti sa aming buhay. Kung gaano kayo kabuti sa mga sa mga anak ninyo. Dalangin namin ang kaloob na ito, Panginoon, na maabot ang dapat maabot sa inyong mga gawain, Panginoon. Salamat po. To God be the glory sa pagkakataon nito na kami ay makapagbibigay sa inyo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God sa patuloy po ninyong yung katapatan po ninyo sa pagbibigay. Ang dami pong nagagawa ng kung ano man yung sinishare ho natin sa kingdom ng Panginoon. It goes a long, long way. Kasama na po itong social engagement because we invest in this na po. Kaya wag nyo rin kalimutan yung missions natin. Nagkalimutan po ng missions. Biglang bumagsak yung missions natin. Kaya yung report natin sa district medyo mababa. Paalala lang po sa mga pledge po ninyo. Nasa last quarter na ho tayo. Kayo ho yung nag-promise dyan kay Lord at nanampalataya kayo sa Panginoon that He will provide. So pwede po habol-habol lang. Lagay nyo na lang sa envelope kung ano yung month na kailangan. Alright. I am tasked to introduce our sharer for today, being Youth Sunday today, kasi last Sunday, FSY Sunday, but I represented the FSYs. So it's Youth Sunday today, so we have a young lass who will speak before us today. It's her first time to speak before us in the worship service sa Sunday. Nag-share na siya dati sa faith night natin, pero first time lang po dito. Kaya dapat i-welcome niyo ng bonggang-bongga siya mamaya. Siya po ay tubong Cavite at matagal na po siyang Foursquare. Ang nalanalaitay po sa kanya ay red, blue, gold, yellow, gold, saka violet. At siya ho ay estudyante ko for ilang subjects na rin sa Foursquare Bible College. But she already graduated dun sa 2-year course na kinuha sa Bible College, and she's still going through the Associate in Theology course. At siya po ay, dahil tubong Cavite, baka mapapansin nyo, mga Tagalog niya mamaya, malalim. Sa mga Inglesero, pasensya na ho, kasi malalim. Pero major points naman ho niya ay
English po. Kaya no problem. Alright. Siya po ay isang youth leader in her own right. Siya po ay involved sa mga community din po sa kanilang area. At siya po ay isang outstanding student, I would say. And she's now one of our teachers here sa Compassion. And our staff po, isa sa staff po ay under my care. Okay po, bigyan ho natin na isang Jake Lam welcome. Ang ating hong tagapagsalita ngayon, narinig nyo na siya dati sa FAMFest. Okay, but now she'll be God's mouthpiece po sa ating araw na ito. Sister Lorraine Moreno. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Sabi ko, ganyan ang katawan ko dati. Anong nangyari? Maraming nangyari. God bless you. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Yes. Ayan, good morning. Batiin po muna natin yung mga katabi natin na good morning. Ayan, good morning po. Pati po sa ating po mga kasama sa live stream, magandang araw din po. And praise God, dahil tayo pong lahat ay nandito, magkakasama, mananambahan sa ating Diyos. At meron po tayong panibagong araw para ma-appreciate yung kabuluhan ng buhay. Pwede po ba nating pasalamatan muna ang Diyos? Sabihin po natin, thank you, Lord. Yan, thank you, Lord. Amen. So kung ating pong babalikan, last Sunday, binahagi po ni Pastora Kay ang part 1 po ng ating series for this month sa buhay ni Jacob. Kung ating pong maaalala, ito po ay nag-focus sa meaningful versus meaningless. Nanais po ng Diyos na maranasan natin yung meaningful life by choosing His plan rather than sa sarili nating mga kagustuhan o plano. Na wag natin i-overtook ang God's plan for us, na hindi po natin dapat ipagpalit ang plano ng Diyos sa maling kaparaanan o pansariling kagustuhan. Ngayon naman pong linggo, ay nasa part 2 na po tayo ng ating series for this month na pinamagatang The Life God Offers, Significant versus Insignificant. Ano po yung ginagawa natin kapag may mga nag-o-offer sa atin? Katulad ng pag-o-offer ng trabaho, extra income, insurance, scholarship, o kaya naman po yung mga produkto na meron daw promo o discount. Maaari din namang mag-offer ng tulong o serbisyo sa atin. Ano po kaya yung ating mga ginagawa kapag nakakatanggap po tayo ng offer? Kasi ito po yung mga ilang bagay lamang na ating na-encounter na mga may nag-o-offer sa atin. Ano po yung point of mentioning all of these things? Meron po tayong kakayahang mamili. Pag po tayo ino-offeran, ito po yung lubos nating pinag-iisipan, di ba po? Tinitimbang natin kung tatanggapin ba natin o tatanggihan ba natin. Wini-weigh po natin kung gaano ba ito ka-importante sa akin. May halaga ba talaga ito sa akin? Meron din tayo mga what ifs. What if tanggapin ko tong offer? Ano kaya mangyayari? Paano naman kung hindi? Ano rin kaya yung mangyayari? Sinecheck po natin yung bawat aspeto kung ano ba yung maidudulot nitong masama o maganda para sa atin. In short po, meron po tayong choice. Ang bawat isa po sa atin ay merong choice. So meron po tayong mga ilang katanungan dito na sa ating screen na ipa-flash. So ang gagawin po natin is get a partner kahit po yung mga katabi nyo na lang. At atin pong sagutan ito for a minute. Pati po yung ating mga kasama sa live stream. Ayan, join po tayo dito. Ano-anong mga bagay ang mahalaga para sa iyo? Sige po, i-share po natin sa ating mga katabi. Magbigay po ng 3. Enumerate po natin. Pwede po yung mga tangible o nahahawakang bagay. Kung ano lang po yung maisip nyong mahalaga para sa inyo. Sige po, share po natin sa ating mga katabi. Yan. Pwede rin po kung gusto nyo, opportunity, situation.
Ayan, 3 lang po 3 lang. And then yung kasama nyo naman po ang mag-share. Ayan. Ayan. So kapag nakapagbigay na po kayo pareho ng inyong mga sagot, ito po yung second nating question. Ilahad, gaano kahalaga ang mga bagay na ito para sa iyo? So i-rate po natin 1 to 10. 10 yung pinakamataas sa mga nabanggit nyo kanina. O share po uli kayo ng inyong kapartner o mga katabi. O yung isa naman po, dapat po mag-share kayo pareho. Yan. Okay na po ba? Nakapag-share na po ang lahat? Yan. Okay na po. Ang next po nating tanong is, sasagutin natin, pero self-reflection lang po ito. I-assess natin sa ating sarili. Sa tingin mo, mahalaga din kaya yung mga nabanggit mo o na ibahagi kanina para sa iyong nakausap. So, sagutin lang po natin on our own. Mahalaga kaya yun para sa nakausap ko? Ayan. And then yung ating pong next question, self-reflection din po ito. Importante kaya ang mga yan sa Diyos? Importante kaya yan sa Diyos? Marahil po yung mga bagay na inyo pong naibahagi ay importante sa iyo personally. Ngunit, baka hindi ganoong kaimportante para sa mga nakausap mo o katabi. Marahil sila din meron ding ibang pananaw o ibang pinangahawakan kung ano ba yung importante para sa kanila. Marahil naisip mo habang kausap yung katabi mo, habang nagsishare siya, ay may mas iba pa namang importante dun sa nabanggit niya. May ibang mas nagmamatter. Pero baka meron din kayong parehas na sagot. Pareho ding importante para sa inyo. Pero ngayong araw po ay tutunghayan natin what life God offers. Alamin po natin, ano ba ang may kabuluhan lalo sa ating buhay bilang Kristiyano. Kung noong nakaraang linggo po na pag-aralan natin yung principle ng meaningful versus meaningless sa buhay ni Jacob, ngayon naman po ay tutunghayan natin ang significant versus insignificant sa journey po ni Pablo. At sa ating pong pagpapatuloy ngayong umaga, ay meron po akong kahilingan sa bawat isa. Nasama-sama po nating tanggapin ang mensahe ng Diyos at hayaan din po nating i-evaluate yung ating mga sarili. At saliksikin po natin yung puso natin at subukang mamili sa mga choices na mababanggit po natin mamaya per points. And bago po natin i-discuss yung ating mga major points ay kilalanin muna natin si Pablo. His old life, his missionary journey, and throughout his ministry. Just a walkthrough po. Sino po ba si Paul o si Pablo? Kung atin pong papakinggan, siya po ay kabilang sa mga disipulo ni Jesus. Hindi po siya part of the 12 disciples, pero isa po siyang disipulo ni Jesus. And kapag narinig po natin si Pablo, may isip natin, di ba siya ba yung nakulong? And if we would know more about Paul, alam niyo po ba kung ilang books yung isinulat ni Paul sa New Testament? Halos 13 books po yung kanyang isinulat from Romans to Titus. Ngunit, sino po ba si Pablo noon? Dito po tayo ngayon sa old life ni Pablo. Si Paul po ay enemy of Christianity. Bakit po kaya? He hated Christians. Nung siya pa po si Saul, kilala siya bilang isang persecutor o manguusig ng mga mananampalataya. Ano po ba yung ginagawa ng isang persecutor? Ito po yung ilan sa mga ginawa ni Pablo noon. Sinang-ayunan niya po yung pagpatay kay Stephen sa pamamagitan ng pagbato. Inusig po ni Saul ang iglesia. Ano po nangyari? Kung babalikan po natin yung Acts 8 verse 3, sinikap niya pong sirain ang church. Tapos pinuntahan niya po yung bawat bahay at nagbahay-bahay po siya at kinaladkad niya palabas yung mga disciples o yung mga kumikilala kay Kristo.
lalaki man o babae. Imagine niyo po yung kung gaano kalala yung ginagawa niya bilang isang persecutor. Intense po, di ba? Parang magbabahay-bahay ka tapos hahanapin mo, dadakipin mo ang mga kumikilala sa Diyos para lang patayin. At hindi lang po yun, nagpatuloy pa ito. Kung babasahin po natin yung Acts 9:1-2, patuloy po yung banta niya na patayin ang mga disciples ng Panginoon. Pumunta po siya sa high priest. So humingi pa po siya ng approval sa kataas-taasan. Nag-request pa siya ng sulat para sa mga leaders na gusto niyang arestuhin. Ipa-aresto yung mga kumikilala sa Panginoong Jesus. Kahit kung sino yung makita niyang lalaki o babae, gusto niyang dakipin ito. Imagine kung ano po yung old life ni Pablo. Pero ano po kaya yung naging turning point ni Pablo? Paano siya tinawag ng Diyos? Ano kaya yung naging dealing sa kanya ni Lord? Kung atin pong babasahin yung Acts 9, verse 3, habang papalapit siya sa Damascus, ay biglang nagliwanag ang paligid sa ilaw galing sa langit. So habang pong binabasa natin to, ay imagine niyo rin po yung scenario nito. Nahulog siya sa lupa at may narinig siyang boses na nagsabi sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Tapos sabi ni Saul, sino po kayo, Lord? Ako si Jesus na pinahirapan mo. Tumayo ka at pumunta sa city. Sasabihin sa'yo doon kung ano ang dapat mong gawin. Ang nangyari po, napahinto at di nakapagsalita yung mga kasama ni Saul. Narinig nila yung boses pero wala silang nakitang tao. Kaya po tumayo na po nun si Saul, pero pagdilat niya ay wala siyang makita. Kaya ang nangyari po, inakay po siya ng mga kasama niya papuntang Damascus. At hindi rin po siya nakakain at hindi rin po siya nakainom ng kahit ano sa loob ng 3 araw. Pero kung babasahin po natin yan, meron pong isang disciple doon sa Damascus. Pangalan niya po ay si Ananias. At nagpakita po o kinausap po siya ng Panginoon sa pamamagitan ng vision. At sabi po doon, sinabi ng Panginoon sa kanya, tumayo ka at pumunta sa kalye na tinatawag na straight. Hanapin mo ang bahay ni Judas at ipatong mo doon yung lalaking taga Tarsus. Ipagtanong mo doon yung lalaking taga Tarsus na Saul ang pangalan. Nagpe-pray siya ngayon. At anong meron doon sa vision na pinakita sa kanya ng Panginoon? Na ipapatong niya yung kamay niya kay Saul para makakita siya uli. Pero yung sagot po ni Ananias, sabi niya, Panginoon, maraming tao yung nagsasabi sa akin tungkol sa kanya. Kung gaano kasama yung ginagawa niya sa mga disciples mo. So alam na alam nila o balitang-balita na ganun yung ginagawa ni Saul. Talagang matindi yung ginagawa niyang pagpe-persecute sa mga Christians. Tapos alam din niya na pumunta rin siya dun sa mga high priest para humingi ng approval. Para lang arestuhin yung lahat ng sumasamba sa Panginoon. So parang nag-aalangan siyang sundin. Pero ang sabi po ng Panginoon, pumunta ka kasi siya ang pinili ko para mag-serve sa akin. Sabi ng Panginoon, yung siya, si Paul, si Pablo. At ipapakilala niya ang pangalan ko sa mga Gentiles, sa mga hari, at sa mga tao sa Israel. Ako mismo ang magpapakita sa kanya kung paano siya maghihirap para sa akin. So, anong nangyari po? Sumunod na po yung disciple na si Ananias. Kung saan nag-i-stay si Saul, ay pinuntahan niya na po yun. At ganun nangyari, yung vision na nakita niya, ginawa niya, pinatong ni Ananias ang mga kamay niya kay Saul. At sinabi, Kapatid na Saul, ang Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo nang papunta ka rito, siya ang nagpadala sa akin para makakita ka uli at mapuno ka ng Holy Spirit.
After po nun, biglang may nalaglag na parang kaliskis sa mga mata ni Saul at muli po siyang nakakita. Tumayo siya at binaptize. Pagkatapos niya kumain, bumalik ang lakas niya. So dito po nagsimula ang lakbayin ni Pablo bago siya maging greatest Christian missionary of all time. Pero ano po kaya yung makukuha natin o ma-adapt natin sa missionary journey niya na ma-apply din kaya natin sa personal nating pamumuhay? So ang ating pong first point ngayon is his dedication to fulfill the mission. His dedication to fulfill the mission. Pagkatapos po natin malaman yung nakaraan ni Pablo nung siya'y si Saul pa lamang, malaman natin kanina kung ano po yung ginagawa niya bilang isang persecutor. Nalaman din natin kung paano siya nakakilala sa Diyos, yung turning point niya. Ngayon naman po ay sasaliksikin po natin kung anong merong dedication ang meron siya to fulfill the mission that the Lord entrusted to him. Ito po ngayon, under po ng ating point, is the concept of feeling versus feeling. Sige po, feeling versus feeling. Yung una pong feeling, ito po yung, in Tagalog, pakiramdam. Nadadama po ito, physical or emotional. Baka pag feeling mo, masaya ka, malungkot ka, nafe-feel mo siya. O yung feeling na nasa baba, yung overwhelming presence to satisfy, to fulfill, ito po yung pagpuno. Pero pagpuno po ito based on spiritual. At yung ating pong pag-uusapan ngayon, yung in feeling ng Holy Spirit o banal na Espiritu. Ano po ang kahalagahan nito? Kailangan po natin ang Holy Spirit. After po makakita ni Pablo, tinawag siya ng Diyos. Ano po yung binalikan natin kanina? Napuspos siya ng banal na Espiritu. Pagkatapos po noon, that is the time na magsimula siyang mangaral ng mabuting balita at ipakilala at ibahagi si Kristo sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin po, before he proceeded to his mission, he experienced first yung God's intervention. Na bago niya po simulan ang kanyang misyon, naranasan niya muna yung intervention ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Bago siya kumilos, ang Diyos ang unang kumilos sa kaniyang buhay. It is through the infilling of the Holy Spirit that enables him. Hindi po ito dahil sa pagpupursige ni Pablo. Hindi rin po ito sa sarili niyang kalakasan, kung hindi ito ay dahil sa pagkakapuspos ng banal na Espiritu upang masimulan niya ang kanyang missionary journey, yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Tayo po mula nang tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang banal na Espiritu po ay sa atin na ding nananahan. Ngunit hindi lang po sapat na siya'y sa atin nananahan, dapat tayo po'y napapaalalahanan na siya din ay ating kailangan. Kailangan po natin ang banal na Espiritu. Pakisabi po sa ating katabi, you need the Holy Spirit. Amen. We need the Holy Spirit. Hindi po enough na willing tayong sumunod. Alam na po natin, aware tayo na meron tayong mission o kailangan i-accomplish na pinapagawa ng Diyos sa atin. But we must also be willing to be empowered. Kailangan po natin yung Holy Spirit to enable and empower us to do the task of the Lord that has given us. Hindi po pwedeng tayo-tayo lang. Hindi po pwedeng pakiramdaman na lang na feeling ko, kaya ko naman. Kailangan natin ng Holy Spirit. Kung hindi, tayo po'y manghihina. Tayo po'y manghihinawa. At ang ating misyon ay ipagsasawalang bahala.
Hindi na po natin iisa-isahin yung mga missionary journey ni Pablo, kung saan po siya nakarating. Pero aalamin lang po natin dito kung anong klaseng dedication yung meron si Pablo. Pwede po natin siya basahin sa Acts 13 onwards. Doon mababasa po natin yung kanyang missionary journey, kung saan siya nakarating. But scholars believe na yung kanya pong nilakbay is approximately 10,000 miles ang layo ng kanyang paglalakbay. Traveling both land and sea. Ano ba yung goal niya? To proclaim the gospel of Jesus Christ. Isipin nyo, gaano kaya kalayo yung 10,000 miles? Kayo po ba, tayo po ba, gaano na ba yung pinakamalayong nabiyahin natin, napuntahan natin? How far we will go? Ano po ba yung pinagagawa sa atin ng Diyos? Let us assess po, ngayong umaga, evaluate po natin yung mga sarili natin. Baka po tinatamad na tayo. Naiisip natin, baka pwede namang sila na lang. Kasi kaya na nila yon. Feeling ko, sila yung available. Feeling ko, di ko kaya ng schedule ko. Sila na lang sumama sa social engagement. Feeling ko kasi marami pa namang next time. Feeling ko, di ko naman yan priority. Tsaka feeling ko, ipapahinga ko na lang yung araw na yun. Kesa magpakapagod ako dyan, weekends yun. Feeling ko lang masasayang yung mga efforts ko. Feeling ko, ito lang ako. Feeling ko, nakakapanghina ng loob. Kaya feeling ko, ayaw ko na lang lumabas. Feeling ko, hindi ako adequate. Hindi ko kaya. Baka i-judge ako ng mga tao. Hindi ko sila ka-close. Hindi ko sila ka-vibes. Baka ma-OP lang ako. Puro na lang feeling. Nasaan na ang in-feeling? Dapat po, mas nangingibabaw ito, ang in-feeling ng Holy Spirit, kesa sa ating mga pakiramdam, sa ating mga feelings, kesa sa ating mga agam-agam. Pwede po tayong mamili. Pwede mong naisin. Kasi yung ating pong feelings will change time to time. The heart is deceitful above all things, sabi ng Bible. Sinungaling ang puso. May impluwensyahan yung ating pakiramdam base sa sitwasyon na meron tayo. Kapag tayo masaya, masaya yung paligid, masaya rin tayo. Kapag malungkot ang paligid, malungkot din tayo. Kung ano man yung kinakaharap natin, maaaring magbago based sa ating feelings. Kaya deceiving po ang feelings. That's why hindi po tayo dapat mag-rely sa ating feelings, but we must depend on the infilling of the Holy Spirit. Kapag nagdepende po tayo sa ating feelings, sa pakiramdam, na ay gusto ko dyan mag-join, baka masaya, mag-participate, hindi po yun matatawag na dedication. But it is merely based on season. Parang prutas lang. Kapag tumatamis lang daw siya kapag in season. Pero hindi po tayo prutas na seasonal lang. Na kapag feeling ko lang, gusto ko yung kasama, gusto ko yung event, pinipili natin yung sasamahan natin. Pero paano po kaya kapag di mo na-feel? Paano po kapag yung mga inaasahan nating kasama, hindi nasasama sa atin? Paano kung nakapag-register ka na sa event, tapos nalaman mo yung kasama mo nag-back out, kasama ka pa rin ba? O paano po kapag may mga unforeseen circumstances? Bigla na lang umulan, maraw, may pamasahe ka, wala, may pagkain o wala, may kasama o wala. Tayo po ba ay magpapatuloy? Dahil po ang buhay na inaalay sa Diyos ay for all seasons. Kaya po as followers of Christ, hindi po tayo nakadepende sa ating mga feelings o nararamdaman lang. Maaari po natin magawa
yung pinapagawa ng Diyos sa pamamagitan ng infilling o pagpuno, pagpuspos ng banal na Espiritu. At kung hindi pa po natin ito nararanasan, we can desire it. We can invite and allow the Lord to pour out His Spirit upon us as we enable Him to do so. Ngayon po, importante po ba ang ating pakiramdam? Yung ating pong mga agam-agam? O mas importante po yung magiging makabuluhang kahihinatnan kahit na isang tabi natin yung mga pangsarili nating nararamdaman? Ano po ba yung goal ni Pablo noon? Di ba po yung kanyang mission during his old life ay dakipin at patayin yung mga mananampalataya at tagusunod ni Kristo. Kita natin yung dedication niya na magbahay-bahay para hanapin yung mga sumasampalataya kay Kristo. Para ipadakip at ipapatay. Ganun po yung kanyang dedication ngayon, noon. Kaya po, whatever your past is, the Lord is able to restore you. Claim po natin yan ngayong umaga. The Lord is able to transform you. He is able and He is capable. Therefore, you are also able and you are also capable. Ngayon po, reflect po natin ito. Is your life getting more significant now? Because you are learning to rely on the infilling of the Holy Spirit above your personal feelings? You choose, you decide, your feelings or the Spirit's infilling. Ang ating pong next point, His demonstration to fight the good fight. His demonstration to fight the good fight. To choose between fight or flight. Alam niyo po yung term in psychology, yung fight or flight. Ito po yung stress response na is triggered by a release of hormones na prompting us to stay and fight or run away and flee during dangerous situation. So ito po yung response kung yung ating po mga bodily systems is to work keeping alive na kapag kung paano po magre-respond sa mga sitwasyon na dangerous. Kung lalabanan o tatakasan yung sitwasyon na kinahaharap. Ang aim po nito is to survive. Ito po yung body's reaction, yung fight or flight. Lalaban o tatakasan yung sitwasyon na meron tayo. But sa ating pong laban ngayon, it is our choice. Nasa sa atin po if we will choose between fight or flight as our response in fighting the good fight. Paano po kapag may na-experience tayong threatening situations and dangers in life na na-challenge tayo? Diba lagi po natin sinasabi yung famous line na, laban lang, fight lang. Pwede po ba natin i-cheer muna yung mga katabi natin, pakitakpik sa balikat? Sabihin mo, fight lang. Kaya mo yan. Fight lang. Kaya mo yan. Ayan. And personally, declare po natin, kaya ko to. Kaya ko to. Tignan po natin, ano po ba yung pinanghahawakan ni Pablo? In 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. So in Tagalog po, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil dyan ka, tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Tayo po, ano po ba ang ating pinanghahawakan? Dahil hindi po tayo magpapatuloy sa laban ng buhay nang wala lang. Meron din po tayong pinanghahawakan.
dito po makikita po natin yung konsepto ng garbage to gold. Tignan po natin sa Philippians 3, verse 7. Ito po ang sabi ni Pablo, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Ano po kaya yung mga bagay na itinuring niya noon? Kung babasahin po natin yung Philippians 3, sige, pwede po natin i-check sa ating pong Bible. Philippians 3, verses 5. Sabi niya po dito, basahin ko po yung Pinoy version. Tinuli ako 8 days after akong ipanganak. Israelite talaga ako. Galing ako sa tribe ni Benjamin at punong Hebrew ako. Kung pagsunod naman sa Jewish law ang pag-uusapan, Pharisee ako dati. At sa tindi ng pagsunod ko sa law, pinahirapan ko ang church. Kung sa pagiging matuwid, dahil sa pagsunod sa law, perfect ako dyan. So yun po yung mga pinahahalagahan ni Pablo noon. Pagiging matuwid, pagsunod sa batas, perfect siya dyan. Pero kung babasahin po natin ang verse 8, oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano po kaya yung mahalagang iyon? Ito ay ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat po ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Ano po ba yung klaseng mga paghihirap yung naranasan ni Pablo? Ano po kayo yung mga struggles na kanyang kinaharap? Kung babasahin po natin sa 2 Corinthians 11:25 to 28 in Pinoy version, imaginein po natin yung kinaharap ni Pablo. Ito po ang sabi niya, 3 beses akong pinaghahampas ng mga Romans at minsan na rin akong pinagbabato. 3 beses kong na-experience na mawasak yung barkong sinakyan ko. At minsan na akong nagpalutang-lutang sa dagat buong araw at gabi. Sa madalas kong pagbabiyahe, nalagay ako sa mga delikadong sitwasyon. Sa mga baha, sa mga magnanakaw, sa mga sarili kong kababayan at sa mga Gentiles. Nakaranas din ako ng danger sa city, sa desert, sa dagat, at panganib sa mga nagpapanggap na kapatid. Nagtrabaho ako at kumayod, madalas walang makain, matirhan at maisuot. At bukod pa sa mga ibang bagay, araw-araw akong nape-pressure kasi nag-worry ako para sa lahat ng mga churches. Kung babasahin po natin sa ESV o sa English translation, ma-observe po natin dito yung ginamit na word na paulit-ulit na dangers. Pag binasa po natin yan, puro dangers, dangers. Ibig sabihin po nun, delikado talaga to realize his journey was. Sa ating po mga nabasang kinaharap ni Pablo, may mga naranasan na po ba tayo dito? Kung ating pong i-relate sa ating pong personal na pamumuhay, are we going to fight or flee? To fight or flight? Lalabanan o lalayuan? Katulad ng kapag tambak na sa utang, tumatakbo sa mas lalo pang magpapalunod sa utang. Kapag pinagalitan ng magulang, tumatakbo sa mga tinatawag na kaibigan, ngunit ilalayo ka rin pala sa pamilya dahil sa mga maling payo at sulsol. Kapag lungkot na lungkot, tumatakbo sa bahay aliwan sa mga taong magbibigay ng panandaliang aliw. Kapag lugmok na lugmok, tumatakbo, papalayo. Gusto na lang iwasan ng mga bagay. Inaalaw yung sarili para lang makalimot kahit saglit na akala mo yun yung solusyon.
kapag naguguluhan, tumatakbo, naghahanap ng mga sino-sinong tao na magpapaliwanag, bakit ganito ang nangyayari sa buhay? Pero ang ending, lalo ko lang naguguluhan dahil sa mga samot-samong pananaw na natanggap mo. Kapag may mga mabibigat na desisyon, tumatakbo, ayaw kaharapin, gusto na lang palipasin ang mga araw at baka masolusyonan din. Imbes na tumakbo at takasan ng mga ito, mas dapat nating piliing, harapin at labanan ang mga ito sa tulong ng Diyos at ng Kanyang salita at mga pangako. Yung ating pong verse is to fight the good fight of faith. Ano po ba yung klaseng fight? Ibig sabihin po niyan is to contend, to labor fervently, and to strive. Hindi po ibig sabihin nito yung literal na lumaban, labanan mo ng pisikalan. Hindi po ganun yung sinasabi dito. But you will strive the good fight, yung paglaban pong valuable, morally at virtuous, na may kasamang trust at confidence sa ating Panginoon. Ngayon po, are we fighting the good fight of faith or fleeing like a coward? Mag-reflect po tayo ngayon. Is your life getting more significant now because you are learning to fight like a real soldier of Christ and not fleeing from the battles like a coward? Sige po, saliksikin po natin yung ating sarili ngayon. Mas nakikita na po ba natin yung kabuluhan? You choose. You decide. Fight or flight? Fight, yes. Sige po. Ang next po nating point, his determination to finish the race. His determination to finish the race. Ang konsepto po natin ngayon is faith versus faith. Babasa po natin yung faith versus faith. Ito po yung ating pagpipiliin ngayon. Ang faith or faith. Yung faith, alam po natin itong pananampalataya at kung babasahin po natin yung ating pong verse in 2 Corinthians 4, so we do not lose heart. Through our outer self is wasting away. Our inner self is being renewed day by day. For this light, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, o yung mga nakikita lang ng ating mata, but to the things that are unseen. And that is faith. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Yung faith naman pong isang word, F-A-T-E, ano pong ibig sabihin nun? Yung po ay kapalaran. Hindi po pwedeng swertihan lang. Hindi tayo umaasa sa mga chances na parang bahala na. Yun na lang yung pagre-relay natin, yung kapalaran. Hindi po tayo umaasa sa ganoon. Ngayon po, ang challenge sa atin is to keep the same faith, yung pananampalataya. The faith we have from how we start the race until we reach the finish line. Ano mang laban po yung ating kaharapin, kailangan po natin ng unwavering faith na kung ano man po mga bagyo, unos na dumating sa ating buhay, gaano po tayo kadeterminado? Ang goal ko po is not only to finish this sermon, but to finish the race. At kayo po, bilang makikinig, ang goal nyo po hindi lang matapos pakinggan itong sermon, but to finish the race. Kung tayo po yung mga may nararanasan na problema, challenge sa buhay,
tandaan po nating panandalian lang lahat ng iyan. Kahit po sa tingin natin, matagal mo nang iniinda. Ilang araw na, ilang buwan na, ilang taon, nahihirapan ka na, naiinip ka na. Gusto mo na lang sumuko, tandaan mo, lilipas din lahat ng iyan. Let us reflect po for a while. Are we striving or are we just surviving? Hindi lang po kasi dapat o hindi lang sapat na itatawid natin yung bawat araw. But we must aim to strive and thrive for Christ. Kung dati po nais ni Pablo noon na ipapatay ang lahat ng buhay, ang lahat ng mga naniniwala kay Kristo, makikita po natin sa makatuwid, nakita niya ang kalagahan ng buhay, ang mamuhay at mamatay para kay Kristo. He is willing to sacrifice His life for Christ's sake, na meron pong eternal value. Tayo po kaya, are we willing to sacrifice for Christ's sake? Kailangan po nating magdesisyon to rely on faith or to stand strong for the faith. Mag-reflect po tayo to rely on faith or to stand strong for the faith. God has a lot in store for you. Naniniwala po ba tayo doon? Declare po natin at i-claim ngayong umaga, God has a lot in store for me. Kung ano man po yung past natin, what matters most ngayon is kung ano tayo sa paningin ng Diyos. Kung si Pablo po, nakita natin bago siya mabulag, yung old life niya, bulag din po siya sa katotohanan at kahalagahan ng buhay. Ngunit nang siya po'y muling makakita, naging maliwanag sa kaniya ang kabuluhan ng buhay. Kaya tayo po, meron po tayong choice to live or to live. To live the past in order to live for the present. And to live what lies behind in order to live for Christ. Ikaw, God can use you mightily for His glory. Pwede po tayo makipag-partner sa Panginoon, sa ministry, sa mga pinagkakatiwala niya sa atin, sa pagbabahagi ng salita, proclaiming the good news of salvation, at magkaroon po tayo ng impact sa community. Kasi po yung past natin, it doesn't matter anymore. What matters most is how the Lord works on you, with you, and through you. Katulad po ni Pablo, nung kanina, siya po ay dati nagbabahay-bahay, kung ating pong babasahin ulit, para dakipin at ipakulong, patayin yung mga Kristiyano. Yun po yung goal niya before eh. But nung ginamit siya ng Panginoon, yung impact niya, hindi lang sa community. His impact nag-spread out to gospel, even sa ating days, sa ating generation. Paano sa atin nakarating ang salita ng Diyos? Hindi lang siya sa community, but in spreading out the gospel until reaching us today. At tayo rin po, we can also create and magkaroon po tayo ng impact sa ating community. Kaya kailangan po, we must know the significance of knowing Christ. Dahil kung hindi po natin alam yung kahalagahan ng pagkilala sa Diyos, hindi po natin maibabahagi ito. Significant versus insignificant. Kung tatagalugin po natin yung significant, ito ay makabuluhan, makahulugan, mahalaga, importante, at may saysay. Ito po ba yung gusto nating buhay? The life God offers? Significant life. Pipiliin po ba natin ang insignificant o significant?
Philippians 3:14. In 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So hanggat tayo po ay nabubuhay, habang tayo po ay may hininga, let us keep fighting the good fight until we finish the race. Ano po ba yung pwede nating ma-offer sa community? What can we offer to the community? Pwede po tayong mag-involve sa mga social engagement. Katulad po ng programa ng ating church. May mga iba't iba po mga department na nagkakandak po ngayong buwan ng social engagement. Katulad po nung linggo na ang mga FSY, kasama po ako doon sa Tumana Foursquare. Nakakatuwa po dahil yun po yung first time kong pumunta sa Tumana at makapag-join sa social engagement. Kahit po nung umaga parang umuulan dahil yung linggo po na yun may bagyo. Iniisip ko po noon kung matutuloy ba to o mamumove. But praise God po, nang nandun na po kami sa area, sa church, wala pong ulan. At successful po yung pagbabahay-bahay, pagbigay po ng mga cards and ng mga... Nakikita po namin na nag-respond yung mga pinupuntahan namin. Even though may mga ma-face na may rejection, may kasama po yan, pero makikita po natin kung paano kumilos ang Panginoon. And totoo pong merong joy sa pagsiserve sa Lord, sa pagsama po sa kanyang mga gawain. At tayo po, pwede rin po tayong makisama sa mga ganun pong klaseng programa ng church. Let us be involved in social engagement na ang bawat isa po sa atin magkaroon ng impact sa community. Pwede po tayo makipag-partner sa church at mag-involve sa mga programs. Kaya po this morning, ito po yung challenge and encouragement po sa bawat isa sa atin. Sa ating pong aawitin, yan po, in times of persecution, reminder po sa atin to persevere. In times of suffering, let us strive. In times of trial, trust. In times of challenges, continue. Until we reach the finish line. Until we finish the race. Because remember po that our trials will turn into triumphs. And our adversities will turn into victory. Kaya po ngayon, we need to determine what's important and what's not. Ngayon pong umaga, let us recommit ourselves to the Lord. Maaari po tayong tumayo ang bawat isa sa atin at awitin po natin itong kantang ito. I-desire po natin sa Panginoon. Sabihin po natin na siya ang ating kailangan, siya ang importante para sa akin. Mag-focus po tayo sa Panginoon. Kausapin po natin siya personally. That Lord, this is the reason why I live. Dahil sa'yo, Panginoon. And all the days ng buhay ko, I will strive for you, Jesus. For you alone. Sige po, kausapin po natin ang Panginoon. And we will commit this time to pray, to offer ourselves to the Lord. Sige po, malaya po natin kausapin ang Panginoon with all of our hearts. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Let's all declare.
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yan, sabihin po natin sa Panginoon. I walk with you wherever you go. Yes, Lord. Through tears and joy, We will trust the Lord. I'll trust in you, and I will Yan, live i-desire po natin. in all of your ways, Yes, Lord. and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Sige po, kausapin niyo ang Panginoon sa oras na to. Personal prayer. Jesus, I belong. Declare and claim. To you, you're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Let's take this time to pray personally. Na i-commit mo yung buhay mo sa Panginoon. I will worship. Sige po, allow the Lord to touch you, to minister to you right now. I will worship. As you open your heart and your desire sa Panginoon. Yes, Lord. I will worship. I will worship you. Sige po, open your heart. I will worship. Pour out kung ano man yung nasa puso mo ngayon. He's listening. I will worship. He's with you. Hallelujah. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe. Yes, with all of your heart. In you. Believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Yes, Lord, you The alone. reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, Lord. Pupuri ka namin, O Diyos. Pinasasalamatan. Hallelujah. This is our desire, Lord, to faithfully follow you habang kami po ay nabubuhay. Lord, we ask you to help us finish the race. Na wag po kaming manghihina. Wag po kami manghihinawa, Panginoon. At kung may pagkakataon man, Lord, na kami po'y nakakaramdam ng pagod, Ikaw po, Lord, ang magsilbi naming kalakasan, Panginoon. At patuloy mo, Lord, ipaalala sa amin ang goal sa buhay na ito, Panginoon. Makilala ka, Panginoon Jesus,
at ikaibahagi rin po namin sa iba. Lord, help us to be resilient at all times, Panginoon. Ano man, Lord, ang klaseng pagsubok na aming kaharapin, Panginoon. Help us to endure in your name, O God. Lord, gamitin mo, Lord, ang buhay namin. Use us mightily for your glory. At ang bawat isa, Panginoon, ay gamitin mo to be a living testimony, O God. Lord, give us boldness to proclaim your word and to share the good news, Panginoon. At kami po'y magkaroon ng impact sa family, sa friends, and even, Lord, sa community, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. And we bring back all the praises and glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hello. Check. Good morning po. So, I hope we got blessed po dun sa message namin. So, in line po dun sa nakita nyo po kanina na video, we conducted a social engagement last week, kaming grupo namin na FSY. So, I'm just here to share lang yung testimony, quick testimony kung ano yung nangyari nung time na yun. So, to share with you guys, it's my first time to attend that kind of outreach. No? So, at first, parang ang ano ko is, kinakabahan ako, ayoko. May some of us may have yung mga reasons na hindi tayo umatin sa mga ganong activities. Ako personally, yung una kong reason is, sabi ko, nagsiserve naman ako sa church, may ministry naman na ako drummer, ganun. So, parang kagaya nung iba naming mga kasama, takot din ako nung una. So, yun yung main reason ko na ayoko mag-join. Then, another reason is parang ayoko yung feeling na baka ma-reject ka kasi, di ba, mag-engage ka dun sa ibang tao. So, sabi ko, ayoko, parang ang hirap nung rejection. But, little did I know na yung experience pala na yun is ang laki ng impact sa akin. Kasi nga, hindi ko rin alam pero nung malapit na yung event, parang excited ako kasi yun nga, first time. So, ang laki ng impact niya sa akin kasi may fulfillment and joy after mong ma-share. Or kasi yung activity namin is hindi siya actually share the word talaga. We just reach out to them, kamusta po kayo, ano yung pwede namin ipag-pray sa inyo. Yun yung ginawa ng grupo namin. So, ang laking joy and fulfillment po sa amin yun. Sa akin personally. Then, number 2 is, ang share namin sa kanila is, nung nag-reach out na kami sa mga tao, marami kaming klase ng tao na nakasalamuha, but i-highlight na lang din siguro namin is highlight ko na lang is yung type ng tao na they're just waiting for someone to reach them out. Ibig sabihin, marami kaming ganong case na parang nandyan lang sila sa tabi tapos naghihintay lang pala sila na kausapin namin sila. And after mga konting kwentuhan, ganito, nag-open sila sa amin ng mga situations nila like sa mga baha, yung family pala nila is malayo, mga ganong bagay. So, yun siguro, lesson na rin siguro sa akin na mag-take tayo ng first step talaga to reach other people. Kasi marami sa kanila, naghihintay lang talaga. Then, lastly, my praise report is that ang main point is we are all called to reach other people. Yun nga, kagaya nung sinabi ko kanina, some of us or lahat tayo siguro meron tayong reason kung bakit hindi tayo sasama sa mga ganitong klaseng activities. Ako, yan, may ministry naman ako. Marami sa atin siguro sabihin natin wala tayong time, ganyan. But main
point is lahat tayo tinawag ng Panginoon to share Jesus and bless other people. So yun lang. Again, I encourage everyone, whether anong department tayo, regardless of our age, regardless of our situation, please join yung ating mga social engagement. Yun lang po. God bless us all.
Yes, that's what we did. Christmas in September. And we are going to do that again sa San Mateo po. Si Ate Jessa Maglenti po, isa sa mga nandyan po, FSY. Is she still around? Nandiyan pa ba si Jessa? She was smiling there, but medyo nag-grieve po siya because her father died last Friday at work. Hindi pala at work kasi pumunta daw sa bandang bundok, doon po namatay. Kaya ang tagal pa po nakuha kasi hindi alam paano kontakin sila, hindi alam ng ka-Andres din kung saan banda. So, medyo masakit yung sitwasyon. Pero ngayon po, nandiyan na po siya sa Tumana na bahay nila. So, tonight po is the first funeral service. At kung gusto niyo pong mag-share po sa family po nila, na Maglenti family, pwede rin po. At gayon din po ang ating speaker ngayon. If you were blessed also, you can bless her also, no po, and encourage her po sa kanyang maiden speaking po sa atin dito sa Marikina Foursquare Gospel Church. And about our prayer network, sa totoong buhay po from Luzon to Mindanao, ongoing po ang 24-hour prayer network. Okay, so may kanya-kanyang schedule bawat district at ang Metro Manila North District po will start at 6 a.m. on Wednesday. 6 a.m. on Wednesday to 6 a.m. ng September 14. Okay? So, dire-diretso lang po yan ang buong MMND. But the slot ho ng Katsagaan Division falls, kasi bunutan po eh. Tayo po ay bumagsak sa 9 p.m. to 12 midnight. So, yung mga gising-sing-sing pa, gising-gising-gising pa ng 9 to 12, please help us pray. We'll be sending sa FB po yung atin pong prayer items. So, kung sa family po ninyo, pwede po kayong mag-pray kasi kesa naman po, puro Netflix muna ng araw na yun. Hindi po mag-pray muna po tayo and we encourage mag-fasting po kahit isa pong meal. Okay, naka-assign po sa atin yan, September 13, Wednesday, 6 a.m. to 6 a.m. the following day. But our slot is 9 p.m. to 12 midnight ng September 13. Okay? Hindi po tayo magkikita dito, pero mag-online muna po tayo. We'll pray for some of them as online, pero itutuloy po natin yon offline sa kanya-kanya ho nating mga pamilya. Okay po, tayo po tumayong lahat. Okay. Ganyan din po, nakikiramay din po kami sa family ni Sister Elena Barrientos, ang kanyang kapatid na 70-year-old po ay kinuha po ni Lord nasa Iloilo po. And she'll be going there on Wednesday. And kung gusto po rin mag-share po ng konting tulong po para po sa kanya lang pagdalamhati po sa mga ganitong panahon. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Let's lift up our hands. Panginoon, hindi man kami maging katulad ni Pablo, pero meron kaming kanya-kanyang storya na sinulat mo para sa kanya-kanya naming buhay. At yung buhay na yung gusto mo, significant. May kahulugan. At yun ang aming deklarasyon, Panginoon Diyos. Habang kami may buhay, Panginoon Diyos, na magiging makabuluhan ng aming buhay, hindi na katulad ng dati. Magpapagamit na kami sa inyo, tuloy-tuloy na ito, Panginoon, hanggang ikaw ay dumating. We'd like to continue to live significantly for Christ. And we will also die with significance because of Christ. At yan ho ang aming deklarasyon sa bawat isa. Sa pag-alis namin sa lugar na ito, sasamahan kami ng inyong presensya. Banal na Espiritu na patuloy kami ipaprompt to do the right things, O God, para maging makabuluhan ng aming buhay, pati sa aming komunidad. This is our prayer with thanksgiving to you, Lord. And everyone will say, Amen, Amen, Amen. God bless you po, and greet one another and say, God bless you po. God bless you, everyone.